Ang huling lagda, ang kontrata. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon habang humahampas ang hangin na tila umuungol na sugatang hayop. Mahigpit na niyakap ni Rosa ang manipis niyang jacket, nanginginig ang mga daliri, hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. 2 buwan na siyang walang trabaho, paubos na ang ipon. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang paraan para mabuhay. Ang matandang may-ari ng bahay, payat, kulubot ang balat, at may mga matang parang binabasa ang kanyang kaluluwa, ay iniabot ang isang papel mula sa luma at maingay na mesa. Mahina ngunit malinaw ang boses nito. Matandang may-ari, eksaktong 12:00 ng hating gabi, anuman ang marinig mo, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto sa ikalawang palapag, naiintindihan mo. Nag-alinlangan si Rosa. May kumurot sa sikmura niya, nagsasabing magtanong pa siya. Pero mas nanag ang gutom at takot sa bukas. Tumanggaw siya at pumirma, hindi napansin ang mapupulang bakas sa gilid ng papel. Ang unang gabi, tahimik ang buong bahay, maliban sa patak ng tubig na tumatama sa lumang timba sa kusina. Nakaiga si Rosa sa lumang sofa, bahagyang nakapikit. Hanggang sa nanlaki ang mga mata niya. Banayad ang tunog, pero malinaw na galing sa itaas. Sinabi niya sa sarili na baka kalansing lang ng kahoy, pero kasunod nito ay may mahinang bulong parang direkta sa kanyang tainga. Rosa, pirmahan mo pa ang isa. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso. Nanatili siyang nakahiga, halos pigilan ang paghinga, hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Pero kahit tumigil ang ingay, parang nanatili ang boses sa kanyang mga buto. Kinabukasan, nagpasya si Rosa na akyatin ang ikalawang palapag. Mabigat ang hangin, may halong amoy ng nabubulok na kahoy at kaunting singaw ng kalawang o baka dugo. Sa ilalim ng kama sa dulo ng kwarto, nakapa niya ang isang tuyong papel. Dahan-dahan niya itong inilabas, isang lumang dokumento, kulay dilaw, at sa ibabaw ay nakasulat sa lumang tinta. Pangalawang lagda, biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. At sa mismong paghawak niya sa papel, may malamig na hiningang dumampi sa batok niya. May kamay, malamig at matigas, na humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala namang tao. Tanging anino lang, at isa pang aninong nakatayo ng masyadong malapit sa kanya. Kinagabihan, bumalik ang katok, mas malakas, mas mabilis, tila hindi na mapakali. Pirmahan mo na, para matapos na. Nanginginig, sinubukan ni Rosa na sunugin ang papel. Sinindihan niya ang posporo, nanginginig ang kamay habang nakatitig sa apoy. Ngunit hindi ito umitim, hindi kumulubot, hindi man lang uminit. Napaluha siya. Pagod na siya. Marahil, kung pipirmahan niya ito, matatapos na ang lahat. Kinuha niya ang pluma. Sa paglagay ng unang letra ng kanyang pangalan, may malamig na kamay na binalot ang kanya. Napahinto ang kanyang paghinga, hindi na siya ang gumagalaw ng pluma. Madula siyang tinte sa papel, perpekto ang pirma, ngunit hindi kanya ang pakiramdam. Ang kapalit, pagsapit ng umaga, tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Ayon sa mga dumaraan, parang mas naging madilim ang mga bintana, parang ayaw pumasok ng liwanag. Wala na si Rosa. Sa kwartong iyon sa ikalawang palapag, nanatiling maayos ang kama. Sa sahig, may bagong papel na nakalatag, sariwa pa ang tinte sa pamagat. Pangatlong lagda, at mula sa dingding, nagsimula na namang marinig ang marahang katok.